Magandang gabi po sa inyong lahat. Iba po talaga mga kabataan, parang energizer, parang walang kapaguran. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik po dito sa Pilgrim Tour ni Saint Tarcisius. Napakaganda kasi si Saint Tarcisius ay, pwede ba natin siyang tratuhin na sakristan? Parang hindi naman po siya sakristan talaga, pero siya yung nagdadala ng Blessed Sacrament sa mga Kristiyano na nakakulong. Ito po yung panahon na persecuted pa rin po ang mga Kristiyano. Kaya patago po siyang dinadala at dinadala po sa mga Kristiyano na nakakulong. Ang nangyari po sa kanya, natambangan po siya. Nakita po siya na parang may dala-dala na mahalaga, hinarang, pinagtanggol niya hanggang siya ay mamatay. Ipinagtanggol niya ang Blessed Sacrament hanggang siya ay mamatay. Parang makikita po natin dito sa ginawa niya yung parehong ang mahalin ng Diyos ng buong pagkatao at mahalin ang kapwa. Sa paanong paraan? Yung sa pagtatanggol niya dun sa Blessed Sacrament, yan pagpapakita niya ng pagmamahal niya para sa Diyos. Na ayaw niyang mapariwara ang Blessed Sacrament. Kaya pinagtanggol niya to ng buong-buo ng kanyang buhay. At makikita din natin na yung kanyang pagmamahal para sa kapwa, nandun din sa pagdadala regularly nitong Blessed Sacrament para sa mga Kristiyanong nakakulong. So in this one act, makikita natin ang kanyang pagmamahal para sa Diyos ng buong-buo at pagmamahal niya para sa kanyang kapwa tulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. At napagagandang aralin itong buhay na ito para sa mga sakristan po natin. Ano nga ba klaseng pagpapahalaga meron tayo para sa Eucharistia? Is it just all rituals? Ito dapat yung gagawin, ito yung sunod, ito yung ganyan. O ang lahat bang yan ay bunga ng inyong pagmamahal para sa Diyos at pagmamahal nyo para sa inyong kapwa? Is it all rituals? Is it all rules? Or is it your love for God and for your neighbor? Yan yung lalim. Yan yung tawag. Yan yung mga hindi mo nababasa. At mas magandang tingnan din po yun. But ang maganda po doon, kapag yan ay naisa sa buhay natin, if it is radiated every day in our life, it is easily translated into our day-to-day life. Hindi po siya naiiwan dito sa loob ng simbahan. Kasi madali pong yung pagmamahal, maiiwan lang po lahat yan dito sa simbahan. All rituals, all rites. Pero kung ang paglilingkod po ninyo ay pagmamahal nyo para sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, then it is easily translated into day-to-day life. At doon makikita natin, napakaganda ng lalim ng itong pagmamahal na ito. Kasi dala-dala natin to sa bahay, dala-dala natin to sa paaralan, dala-dala natin to sa ating mga kaibigan, dala-dala natin ito sa ating mga kaaway. So serving
is not just wearing an attire. Serving is not committing mistakes. But serving really is a manifestation of your love for God and for others. Kapag yan po yung linya ng ating pag-iisip, ang bawat gagawin natin, siniseryoso. Nami-minimize po yung paglaro-laro. Although, syempre sa edad ninyo, parang bahagi po yung laro-laro. Pero it is minimized. Mas nagiging seryoso tayo sa ating paglilingkod. Mas nagiging mula sa puso yung ating ginagawa. Imbis na ritual lang talaga. And that is why I encourage you to read the life of Saint Tarcisius. Because for him, it was not just rites. It was not just tasks. But it was a sign of his love for God and for others. That he was willing to sacrifice his life to manifest that love. Hindi na po natin aasamin na mag-aalay tayo ng sariling buhay. Yun po ay nasa panahon po ni Saint Tarcisius. Pero ito po yung mga white martyrdom na ginagawa po natin. When we sacrifice a little of our time, when we sacrifice a little of our resources, yan po yung white martyrdom na kung saan lalong na lumalalim ang ating pagmamahal para sa Diyos at para sa kapwa. Nawa itong pag-iipon po nating ito ay tunay na magpalalim ng ating pagkaunawa sa buhay ni Saint Tarcisius. At dahil dito, lumalim din ang ating misyon bilang sakristan. Para sa lahat po ng sakristan, God bless you po. Napakahalaga po ng inyong ginagawa sa simbahan. Let it be born out of love. Let it be founded on love. And let love be the fruit of all that you do.